Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at atin na pong nasindihan ang huling kandila, ang pang-4 na kandila sa korona ng Adbyento. Balikan lang po muna natin ang ilan sa mga paalala sa atin bilang bahagi ng ating paghahanda sa pagdiriwang natin ng kanyang unang pagdating, ang Pasko ng Pagsilang. Noong unang linggo, ang paalala sa atin, tiyakin natin na huwag magumon ang ating mga isipan sa mga alalahanin sa mundong ito at huwag magumon sa kalasingan at sa katakawan. Yan yung pinapaalala sa atin dahil baka nauubos na yung ating oras sa lahat ng mga paghahanda, external na paghahanda. Ngayon, siguro naman ay okay na tayo, nakahanda na rin kayo, ready na kayo sa mga lulutuin, sa mga ihahanda, sa mga pag-aayos ng bahay. Noong ikalawang linggo naman, ang paalala naman sa atin ay tiyakin din natin na yung pinakamahalagang paghahanda, yung pangloob na kalooban natin. Kaya nga ang sabi, noong ikalawang linggo, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Humingi ng tawad, magpatawad. Kung gusto natin na mas maging matiwasay ang ating pong pagdiriwang ng Pasko, hindi maaaring meron tayong mga kagalit o away-away, lalong-lalo na sa loob ng tahanan kung saan kayo magsi-celebrate unang-una. Dahil kung hindi okay, kung hindi magkakaroon ng pagpapatawad sa loob ng bahay, ano mangyayari? Lalabas kayo ng bahay, hahanap kayo ng ibang mapupuntahan, hahanap kayo ng ibang lugar kung saan ninyo mararanasan yung saya sa araw ng Kapaskuhan kahit sandaling oras lang. Naintindihan po ba? Kaya, mababaliwala yung mga external preparations, yung mga bagong damit, bagong laruan, masasarap na pagkain, kung hindi naman kayo natutong magpatawad o humingi ng tawad. At noong isang linggo, ang paalala din sa atin, nung mga sinasabi nga, lumalapit kay Juan Bautista, nagpapapayo, ano po ang dapat naming gawin? Siguro naman, at this point, kung tutusin po, alam naman natin kung ano ang dapat gawin. Kulang lang tayo ng lakas ng loob. Kulang lang tayo ng kumbaga, initiative natin. Kasi alam na natin
Kaya nga lumapit, ano po ang dapat namin gawin? Ang sabi sa mga kawal, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Sa mga guro, ang sabi doon ay, huwag manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. At gayon, yung halimbawa na ibinibigay sa atin ni Maria sa ika-4 na linggong ito. Yung tayo po ay matutong maglingkod. Marami tayong grasya, marami tayong biyaya na natanggap sa Diyos. Pero kung magpo-focus ka doon sa mga wala sa iyo, tsak, mauuwi tayo sa pagrereklamo. At ang pagrereklamong ito ang magdadala sa atin sa paglayo sa ating kapwa. Kasi si Maria, matapos natanggapin ni Maria ang mensahe ng Diyos na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos, kung kaya't siya ang piniling maging ina ng anak ng Diyos. At anong ginawa ni Maria nang tanggapin niya ito? Pumunta kay Elizabeth at pinaglingkuran si Elizabeth. Pero yung tao na nakatanggap ng pinakamataas na pagkilala, pagtingin mula sa Diyos, siya pa itong naglingkod sa nangangailangan ng tulong. Minsan na maganda rin na mapaalalahanan tayo. Paano nga ba talaga tayo nagre-react o nagre-respond sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos? Kaya ba talaga natin yung hinihingi natin at dinadasal natin, lalong-lalo na pagdating sa estado ng buhay? Gusto mong yumaman, gusto nating mas umangat pa sa buhay, pero ang pag-angat ba natin, kaya ba natin talaga itong panghawakan? Ibig sabihin, di ba, marami sa atin, konting angat lang, lumalaki agad ang ulo. Yung mayabang. Kaya, kapag nakagraduate, kapag nakapasa na sa board, ba't ko gagawin niyang maglinis? Ba't ko mahahawakan niyang map? Graduate ako. Di ba may ganun tayo mga pag-uugali? Kung sino pa yung may pinakamataas na pinag-aralan, yun pa yung hirap na hirap gumawa ng mga simpleng bagay. Pagtulong sa gawaing bahay, pagtulong sa gawain sa lipunan, kasi ang daladala natin, yung mga titulong nakuha natin, na para bang ito ay nakuha natin dahil sa tayo ay magaling. At nakakalimutan natin na ito ay dahil sa pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ibinibigay ito hindi para sa iyo lang, kundi upang ikaw ay maging pagpapala din sa iba. Kaya tingnan natin kung minsan ito rin yung pinagmumulan ng mga hindi natin pagkakasunduan, pinagmumulan ng mga tahimik o silent na pagsiselos, pagkainggit. Kaya nauuwi tayo doon sa mga nauna pang mga mensahe. Yun lang naman yun, di ba? Nayabangan ka sa kapitbahay mo, naangasan ka niya, dahil sa inugali natin. Kaya nawa, katulad ni Maria, matuto tayong dalhin si Kristo na siyang tunay na dahilan ng ating pong mga biyaya. Amen?